Magandang umaga mga bata. Ang ating asignatura ngayong umaga ay Aralin Panlipunan 5 para sa Quarter 1, Week 4. At ang ating aralin na tatalakayin ay ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal. At para sa ating layunin, pagkatapos ng aralin, kayo ay inaasahan na nasusuri ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahong pre-kolonyal. Payak ang kapaligiran ng Pilipinas na naging tahanan ng mga unang Pilipino. Ibang-iba ito sa ating kapaligiran ngayon. Ang mga unang Pilipino ay naliligiran ng mayayamang kakahuyan at halamanang nagbibigay sa kanilang kapasyahan. Ang paggamit ng mga ito, ngunit hindi nila agad nalaman ang kahalagahan ng mga ito sa kanilang buhay. Isang malaking kayamanan ng ating bansa ang balikan natin ang kasaysayan kung paano namuhay ang ating mga ninuno bago pa man dumating ang mga dayuhan o tinatawag na pre-kolonyal. Mayaman sila sa kultura at ito ay napatunayan sa kanilang uri ng pamumuhay. Nahati sa iba't ibang yugto ang panahong pre-kolonyal. Tinawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato na nahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato at panahong Neolitiko o bagong bato at panahon ng batal. Ibinatay ang katawagan ng panahong pre-kolonyal sa mga uri ng gamit na natuklasan ng mga tao. Natutunan ng mga sinaunang Pilipino ang paggamit ng mga kasangkapang yari sa bato. Ngayon ay ating talakayin ang panahon ng Paleolitiko. Ang panahon ng lumang bato o Paleolithic, ito ay natuklasan sa Peking, China o Beijing ngayon. Tinatawag na taong Peking o Sinanthropus peking. Higit na tuwid ang paglalakad at mas malaki ang utak kaysa taong Java. Sa yungib ng kanilang tinitirahan ay natuklasan ang kanyang kaalaman sa paggamit ng apoy. Ang panahong Paleolitiko or Paleolithic period o panahon ng lumang bato or stone, Old Stone Age, ang pinakamaagang panahon sa pag-unlad ng tao. Ang terminong ito ay mula sa mga katagang Greek na paleos o matanda at litos o bato. Kalinsabay nito ang napakalawak na panahong geological na Pleistocene. Ito ang pinakamaagang bahagi ng panahong bato or Stone Age at pinakamahabang yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sinasabing dito nagsimula ang paggamit ng mga kasangkapang bato ng mga hominid. Nagsimula ang panahong Paleolitiko, 2.5 milyong taon na ang nakaraan at nagtapos noong 10,000 BCE sa iba't ibang lugar. Ito rin ang hudyat na pagtatapos ng panahong Pleistocene. Sa panahong ito nagkaroon ng pagbabagong pisikal at anyo ang tao mula sa pagiging isang malabakulaw na nilalang hanggang sa pagiging isang Homo sapiens. Ang mga pagbabagong ito ay lubhang napakatagal at nagpatuloy pa sa loob ng 3 mahabang dibisyon, ang Lower Paleolithic, Middle Paleolithic at Upper Paleolithic. Sa panahon naman ng Neolitiko o panahon ng bagong bato or Neolithic, ito ay hango sa salitang Griego na neos o bago at litos o bato. Ang pagtuklas ng pagsasaka at ang paggawa ng palayok buhat sa luwad. Ano nga ba ang Neolitiko o panahon ng bagong bato? Ang huling bahagi ng panahong bato ay tinawag na panahong Neolitiko or Neolithic or New Stone Age. Ito ay hango sa mga salitang Greek na neos o bago at litos o bato. Katangian ng panahong ito ang paggamit ng iba't ibang kasangkapang bato na higit na pulido at pino.
pananatili ng tao sa mga pamayanan, domestikasyon ng mga pananim at hayop, at pagkakaroon ng mga kasanayan sa paggawa ng palayok at paghahabi. Nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon sa kapaligiran noong panahon ng Neolitiko o panahon ng Bagong Bato, 6,000 hanggang 500 BCE. Dahil sa kakulangan ng pagkain sa kanilang paligid, nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang na mga kasangkapang pangbato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Nagsimula silang magsaka at mag-alaga ng hayop. Gumamit sila ng mga irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na pinagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang paninirahan. Natuto ring gumawa ng mga banga at palayok ang mga sinaunang Pilipino sa panahong ito. Ginamit nila itong imbakan ng mga sobrang pagkain at sisidlan ng mga buto ng kanilang yumao. Dahil sa pag-usbong ng kanilang uri ng pamumuhay, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso. Gayon din ang paghahabi at paggawa ng bangka at palayok. Ngayon naman ay ating talakayin ang panahon ng metal. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahong ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang mga bronze ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling at ilang yari sa jade. Noong maunlad na panahon ng metal, higit na nagpahusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang kasangkapang metal. Patunay rito ang mga nahukay na talim na sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay, Masbate at Novaliches, Quezon City. Naganap sa panahon ng metal ang pagsisimula ng paghahabi sa pamamagitan ng backloom, tulad ng ginagawa ng mga pangkat sa Bontoc, Ifugao at ilang bahagi ng Mindanao. Ngayon naman ay pagkakataon nating gawin ang mga gawain sa pagkatuto. Para sa gawain sa pagkatuto bilang isa, pagmasdan ang mga larawan sa ibaba. Gamit ang inyong kwaderno, ilarawan ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Maaari ninyong i-pause ang video upang bigyang daan at pagkakataon na inyong masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, alam mo ba na ang mga unang Pilipino ay sa kuweba nanirahan? Sa iyong palagay, ano-ano mga kasangkapan ang ginamit nila sa pang-araw-araw nilang buhay maging sa kanilang hanap buhay? Iguhit ito sa inyong kwaderno. Muli mga bata, maaari niyong i-pause ang video upang bigyang daan at pagkakataon na inyong masagutan ang gawain sa pagkatuto bilang dalawa. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang tatlo, napatunayan ng mga pag-aaral ng mga antropologo na ang mga unang Pilipino ay nanirahan sa mga kapatagan at lambak na malapit sa mga ilog, dagat, lawa at look. Ang iba ay nanirahan sa mga burol at bundok upang makakuha ng pagkain at kagamitan na kailangan nila sa araw-araw.
Magtala ng mga naging gawain ng mga unang Pilipino sa kwaderno. Narito ang aking halimbawang sagot. Dahil ang mga sinuunang Pilipino ay nanirahan malapit sa dagat, ilog, lawa at sapa, kaya ang naging pangunahing ikinabuhay ay pangingisda o pamamalakaya. Sila ay natuturing manisid ng mga perlas at gumawa ng mga sasakyang pandagat tulad ng bangka. Ang mga sinuunang Pilipino naman na tumira sa kapatagan ay natutong magtanim ng iba't ibang bungang kahoy, magsaka ng mga mais, palay, at gumawa ng iba pang industriya gaya ng paglalala o paghahabi ng banig at paggawa ng palayok. Ang naging hanap buhay naman ng mga sinuunang Pilipino na nanirahan sa mga kabundukan at lambak ay pangangaso, pagkakaingin, pagtutroso at pagmimina ng ginto. Ngayon naman ay ating isagawa ang gawain sa pagkatuto bilang 4. Gamit ang inyong kwaderno, iguhit ang mga kabuhayan ng mga sinuunang Pilipino, mga pamamaraan at kagamitan at mga produktong gawa sa partikular na kabuhayan. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Ako ay gumawa ng 3 kolum. Ang unang kolum ay ang kabuhayan at ang ikalawa ay ang pamamaraan, teknolohiya at kagamitan at ang ikatlong kolum ay ang produkto o gawangyari. Para sa aking unang sagot ay ang pagmimina. Ang pamamaraan, matutulis na bato at kahoy na ginawang pala at patik. Ang produkto, mga alahas na yari sa ginto tulad ng pulseras, kwintas, hikaw at singsing. Ang sumunod na kabuhayan ay ang pangingisda. Ang mga pamamaraan, lambat, bangka, pamingwit at dagtang panlason sa isda. At ang produkto o gawangyari, karne ng isda at mga yamang dagat gaya ng perlas at kabibi. Ang ikatlong kabuhayan naman ay ang pangangaso. Ang mga pamamaraan o ang teknolohiya o kagamitan, pana, sibat, palso, bitag at patibong. At ang mga produkto ay ang karne ng hayop, kasuotan na yari sa balatang hayop at sandata na yari sa mga buto ng hayop. Ang ika-4 ay ang pagsasaka. Ang pamamaraan ay teknolohiya o kagamitan ay ang kalabaw na may pang-araro, matutulis na kahoy, bato at metal na pambungkal ng lupa. At ang produkto o gawangyari, ito ay ang bigas at mais at iba pang bungang kahoy at prutas. At para naman sa kabuhayan na paghahabi at paggawa ng palayok, ang pamamaraan ay kagamitan ay ang panghabi ng tela, abaka at palapa ng nyog. At ang produkto o gawangyari ay ang mga kasuotang banig, basket, banga at palayok na gamit sa pagluluto at imbakan ng pagkain. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 5, para sa letter A, bago pa matapos ang panahon ng bagong bato, nang magsimulang magsaka ang mga sinuunang Pilipino, ilarawan mo ang 2 paraan ng pagsasaka ng mga Pilipino. Para sa letter B, gumawa ng maiksing sanaysay tungkol sa mga paraan ng pamumuhay ng mga sinuunang Pilipino. Ilagay ang inyong sagot sa kwaderno. At narito ang aking halimbawang sagot para sa letter A. May 2 paraan ng pagsasaka ang mga sinuunang Pilipino. Ang pagkakaingin at ang pagsasaka sa pamamagitan ng pagbubungkal ng lupa para sa palay, niyog at tubo at saging na ilan sa mga halimbawa ng kanilang mga produkto. Para naman sa kasagutan sa letter B,
Maaari ninyong i-pause ang video upang bigyang daan o pagkakataon na makagawa kayo ng maiksing sanaysay tungkol sa mga pamaraan o paraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Ngayon naman ay dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 6. Batay sa iyong mga natutunan sa araling ito, punan ang pahayag na nasa ibaba. At narito ang aking halimbawang kasagutan. Ngayong araw na ito, nakadama ako ng saya dahil marami akong natutunan at nalaman sa mga sinaunang Pilipino tulad ng kakayahang iangkop ang kanilang sarili sa kanilang kapaligiran bago pa man dumating ang mga mananakop sa ating bansa. Nalaman ko din na may umiiral na palang sistemang panlipunan ang mga sinaunang Pilipino at nakakatuwa ding malaman na kahit walang teknolohiya noong panahon na iyon ay marami silang mga nagagawa ng mga sandata gamit sa pagluluto at gayon din ang mga tela na kanilang hinahabi. Kaya tunay ngang ang mga Pilipino ay likas na malikhain at mapamaraan. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 7, iguhit ang mga bagay na ginamit ng mga unang Pilipino sa kanilang pamumuhay ayon sa pagbabago ng teknolohiya at sa tapat nito, iguhit ang katumbas nito sa kasalukuyang pamumuhay. At narito ang aking mga halimbawang sagot. Ang dalawang larawan ay sinaunang pagsasaka. At ang sumunod na dalawang larawan, ito naman ang makabagong pagsasaka. Ang dalawang larawan na makikita nyo ay ang sinaunang paraan ng pangingisda. At ngayon naman, ay ang dalawang larawan ay ang makabagong paraan ng pangingisda. Ang dalawang larawan na inyong nakikita ay ang sinaunang paraan ng pagmimina. Ang sumunod na dalawang larawan ay ang makabagong paraan ng pagmimina. Ang sumunod naman ay ang sinaunang paraan ng pangangaso. At ito naman ang makabagong paraan ng pangangaso. Ang dalawang larawan na inyong nakikita ay ang sinaunang paraan ng pag-aalaga ng hayop. At ang sumunod na dalawang larawan ay ang makabagong paraan ng pag-aalaga ng hayop. Ang dalawang larawan muli na makikita ninyo ay ang sinaunang paraan ng paghahabi at paggawa ng palayok. At ito naman ang makabagong paraan ng paghahabi at paggawa ng palayok. Para naman sa gawain sa pagkatuto bilang 8, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Para sa unang katanungan, paano natugunan ng mga unang Pilipino ang kanilang pangangailangan sa araw-araw? Ikalawa, ano-anong mahalagang bahagi ang ginampanan ng bawat pangkat
sa sinaunang lipunang Filipino? Ikatlo, paano nabibigyan ng pagkakataon ang mga taong nasa mababang pangkat na maingat or maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay? Narito ang aking halimbawang sagot. Para sa unang katanungan, paano natugunan ng mga unang Pilipino ang kanilang pangangailangan sa araw-araw? Ang aking halimbawang sagot, upang matugunan ng mga unang Pilipino ang pangangailangan sa araw-araw, natutuhan nilang iangkop ang kanilang sarili sa kanilang kapaligiran at dito lumabas ang pagiging mapamaraan at pagkamalikhain ng mga Pilipino upang magkaroon ng kabuhayan at ikabubuhay nila. Para sa ikalawang katanungan, ano-anong mahalagang bahagi ang ginampanan ng bawat pangkat sa sinaunang lipunang Filipino? At narito ang aking halimbawang sagot. Pinatunayan ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan sa pag-aangkop sa kanilang kapaligiran. Bago pa man dumating ang mga dayuhan o mananakop, ay maayos na ang sistema ng lipunan at pamumuhay ng mga Pilipino na gumabay sa kanilang maayos at masaganang pamumuhay. Ang paglikha nila sa iba't ibang kasangkapan at mga bagong pamamaraan ay nakapagpabuti at nakapagpaunlad ng kanilang pamumuhay sa araw-araw. At para naman sa ikatlong katanungan, paano nabibigyan ng pagkakataon ng mga taong nasa mababang pangkat na maiangat ang antas ng kanilang pamumuhay? At narito ang aking halimbawang kasagutan. Sa sinaunang lipunang Filipino, nabibigyan ng pagkakataon ng bawat taong kabilang sa mas mababang antas ng buhay na gumawa ng mga hakbang upang mapabuti ang sariling kalagayan sa buhay. Ang mga napabilang sa mga mababang antas ay nahihikayat na magsumikap upang maiangat ang antas at matamasa ang mga pribilehiyong kaakibat nito. Gayon din ang mga nasa mataas na antas ay nagsumikap ding mapanatili ang kanilang kinabibilangan. Ang mga taong hindi nakapabayad ng utang o mga taong nagkaroon ng pagkakasala ay maaring malipat sa mababang antas kaya't nagiging maingat ang mga taong hindi gumawa ng masama upang hindi mawala ang pribilehiyong kanilang tinatamasa. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa aralin tungkol sa pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Sana ay marami kayong natutunan sa ating aralin ngayong umaga. Hanggang dito na lamang mga bata. Paalam! At God bless everyone!